Welcome to the 7th episode of A Broad-Minded and More podcast. This is Mons. This is Ace. Namiss namin kayo mga ka-broad-minded. Kaya naman, we're so happy to have this episode today. I mean, this episode will be unforgettable dahil ang topic na pag-uusapan natin ay Unforgettable moments. Diba? Ay, iba. Parang rin. may ano Oo, doon iba din ang pa-intro natin Oo, doon. may palambing or pa-suspense ba? True. Ay, true. May- So, simulan natin sa family. Ano ba yung mga unforgettable moments na masasabi natin while nandito tayo sa abroad? Yes. Yung sa akin, I got pregnant here in the Middle East. No? Kasi yung husband ko, obviously, nandito. Aha. Hindi. So, it's very, malaking milestone sa akin yon. Kasi parang 7 years na kaming kasal and then, dito kami nakabuo. So, that's okay. very, very, very important milestone. The only thing is, hindi madali magbuntis, Mons, kapag nag-iisa ka. Meaning to say, wala yung support ng family. And it's my first baby. Yeah. It's my first child. And hinintayin namin siya for like 7 years. And then dito pa sa banyagang lugar. So yung support system manipis. I was working. Sa Pinas kasi, compare lang natin ng konti. May support yung mga in-laws or mga relatives. Nandun yung kapatid. support eh. Yes. Oo. Lalo na pag first baby, excited lahat. Laging kakamustahin ka. Kamusta na yung ganyan? Uminom ka na ba ng vitamins? So yung mga ganun, medyo na-miss ko ng konti yun. And then, I still work. So I drive. Ako pa rin nagda-drive. Ako pa rin mag-grocery while I'm having my baby. Challenging siya, but thanks God, independent naman talaga akong tao. Medyo talagang sporty din ako nung araw. Hindi na lang halata ngayon, Mons. Pero active naman ako. Physically, okay naman ako nun. So, sanay akong gumalaw sa mga palipaligid. Mga pagbuhat-buhat, very active ako. So, hindi na ako nag-dwell masyado dun sa wala, dun sa kulang. Nakatulong sa akin yung gano'n na parang excited na lang ako na I'm having a baby and then tricky part lang kasi peak ng career ko yon, Mons. So yung mga ka-work ko, which is mostly lalaki, mostly ibang nationality, typical kasi sa amin yung inaabot kami ng 9 o'clock sa work. Yeah. And then I'm wearing loose clothes, loose corporate clothes, mostly black. So minsan 8 o'clock na or 9 o'clock sa meeting room, Mons. Sasabihin lang nila, ano pa gagawin natin? Di pa tatapusin to? Tapos ako na lang yung nagpapaano na time out. Pwede bang mag-dinner muna? Walang konsiderasyon. Nakakalimutan nilang buntis Grabe, ako. oo. Yes, Hindi ba halata nung nagbubuntis ka? Baka No. naman, kaya. Hindi Oo. talaga. But I'm not intentionally hiding it. Wala naman tayong itatag because I have my husband here. Okay naman lahat. Kaso, ako mismo, parang driven din talaga ako because as I've said, I was at the peak of my career. Ang dami din projects and then puro lalaki sila. Alam mo, lagi kong iganon yung tiyan ko na parang, buntis ako. Pangalandakan eh, no? Yes, Oo. we're here for work eh. Yes. And hindi rin naman ako nagdrama. The good part is, hindi ako naglihi. Hindi ako naglihi. Okay. As in, hindi ko alam yung mga paglilihi. Paano pa pala kung naglihi ka, no? True. So, yung struggle nun, di ba? yeah. Oo. Very, very iba talaga. Very exceptional yung pagbubuntis ko. And what else? Hindi ko rin siya masyadong naramdaman na sobrang mahirap naman kasi nga nilapasan ko na lang siya because of the situation, you know. As I've said, hindi ko na hinalap yung wala. Tinuloy ko na para mas maging okay na agad. And then here comes sa Pilipinas ako nanganak eh. Kasi doon parang sinabi ko na yung delivery mas dapat okay na. Kasi yung journey ng pagbubuntis, medyo hindi ko na siya sobrang na-pamper eh. So yung delivery Hindi mo siya parang binabaran, di ba? Exactly. Yung talagang inexperience kasi parang dumaan siya eh. Oo, Yes. mabilis. So sa Philippines ako nanganak. Ito ka na nung nandito na siya. Of course may nanny. Thanks God, naka-afford naman tayo. But, yung mga pagpapa-injection, Mons, yung mga pagpapabakuna, kung sa atin marami yun, matatandaan mo, I'm sure makaka-relate yung mga mothers dyan. Ang daming listahan nun para matapos mo yung bakuna sa bata. And then here sa Middle East, mas dumoble yung sense of responsibility dahil
siya lang din yung mag-isa at ako lang din yung mag-isa. The tricky part is, still I'm working. Hindi yung naka-leave ka na bonggang-bonggang pamadam ka na iintindihin ka ng paligid. No. Yeah. Kasi na-exhaust ko na yung leave ko, yung maternity leave. Mm-mm. So nakakahiya nang bumalik tapos magli-leave ka naman. Tama. Balik ko lang, sorry ha, yung mga bakuna, yung mga injection na nakaschedule. May cut-off dito, Mons, sa Middle East. Minsan, first 30 lang. And then yun na muna yun. After 2 days na. So yung umalis ka sa work mo, nagpaalam ka or bigla ka na lang parang sumengway ka, and then dala mo yung baby mo, magpapabakuna, and then pagdating dun sa pila, wala na, come again, sa Mother Day, Oo. parang ganon, Ang hirap pa naman dito. na pawis ka, Mm. babalik ka na lang, Mons. Wala kang choice eh. Hindi mo pwedeng ihabilin or hindi pwedeng iba yung magdala. Ikaw lang talaga. And we're talking about mga 8 to 12 vaccines, ha? Mm-mm. Pero sa mother kasi na expat, may guilt feeling pag hindi mo kinumpleto yun, Mons. Kasi the Oo. fact na yun na lang yung protection ko sa health niya. Mm-mm. And then, hindi pa kayo laging magkasama because I work. Talagang tatrabahuhin ko na yung bakuna. Mm-mm. Alam mo yun? So, unfortunately, hindi nakikita yun ng ibang colleagues ko noon. Especially nung mga wala pang anak noon. Mm. So, for them, parang, ba't siya wala? May pa ganon, Mons. Bakit ang tagal niyang wala sa workstation niya? Mm. So, I have to defend, I have to explain, I have to adjust, and then stay late para mabawi yung nawala kong hours. So, hindi siya masyadong sweet na moment sa akin, but it's unforgettable for me. Nairaos naman, awa ng Diyos, but very tiring. It's very tiring. Wala namang masamang nangyari, pero talagang yung energy ko parang dinoble-doble ko Mm. para maihaon ko yun. Diba? Yes. How about Nagawa you? mo yun? Ano bang... Ako ano mo? maraming unforgettable eh. Pero siguro ikukwento ko lang yung mga importante and yung mga masasabi kong may natutunan ako ng True. mga moments sa Philippines. So, simulan natin yan sa when I started here way back 2011, hindi pa ako masyadong matagal dito. I think I'm only working here like for few months. I started October. And yung nangyaring pangyayari na yun is December. Na-aksidente yung kapatid ko sa Pilipinas. Oo. And it was actually reported sa balita sa lahat ng mga news channels sa Philippines. The day na nangyari yon, I didn't have the feeling. Yung parang wala akong naramdaman na kakaiba. Walang signs. It's just a normal day for me. Pero nung nag-start na ako mag-chat with them, checking on them kung kumusta sila, because I do it every day, walang response. All of them. Even I try to call sa messenger, hindi sila sumasagot. So, hindi naman ako 100% nag-worry agad. I was thinking maybe they're busy. Parang after 5 hours, nag-try uli ako. Wala pa rin sagot. So, medyo doon na ako kinabahan. Hanggang sa the following day, I get a hold of my youngest brother and tinanong ko kung nasan sila and sinabi lang niya, si mama na yung kausapin mo. So, when I talk to my mother, ayaw pa rin sagutin. That day also, paubos na yung load ko. I don't know if it's blessing in disguise. Yung supervisor ko, he asked me if I want mobile load. Then he gave me this 10 real. Uso pa nun yung ini-scratch-scratch, di ba? Sa Uridu. Hala pa tawag nun, hala, yes. di ba? Then ginamit ko. Then I called them in the Philippines and I found out na aksidente yung kapatid ko. That night na I was actually trying to communicate with them, like 50-50 siya. So, hindi sila ganun ka-ready para sabihin sa akin. Iba yung pakiramdam, para ako pinagsakluban ng langit at lupa kasi though I don't know how severe, pero yung sinabi sa akin nag-agaw buhay, natakot ako doon kasi hindi ako ready sa mga ganun. That's the first time na nag-abroad ako tapos ma-experience ko yun. So that's so unforgettable and at the same time it's a tragic event sa family namin. I mean, praise to God na buhay yung kapatid ko. Pero yung 1 year na journey na pagpapagaling, I was there to support. Alam mo, I'm on the verge of going home. Gusto ko na talaga umuwi. Konti na lang. Konting-konti na lang nung nangyari yon. Kasi during that time na nasa hospital pa siya, ang daming mga pangyayari din eh. Ilang beses din nag-agaw buhay pa after nung aksidente kasi nga may mga surgery ginawa
may mga operation na ginawa sa kanya, may mga infection na nangyari. So, yung sobrang pag-worry ko na parang ayoko na, gusto ko na lang umuwi. Kaya lang, I was advised by one of our relatives and even mama, sabi niya na, mas magandang nandyan ka kesa nandito ka na lahat tayo ng problema. Kumbaga parang, yung support namin dito, okay naman eh. Nandyan ka, masusuportahan mo kami financially. Which is, it's actually a smart move, Yeah. 'di ba? Na parang ano nga naman ang gagawin ko doon, 'di ba? Anong maitutulong nung physical ko doon, appearance ko, 'di ba? Pero paano mo nairaos yung sa work mo dito while those things It's are very happening? difficult, ma'am. It's distracting at the same time hindi ako makapag-focus. Pero good thing I already like build a family here, especially sa work ko. Nandun yung support. Yes. They're checking on me every day, nag-uusap kami every day. And at the same time, hindi rin nila ako pinapabayaan. Kumbaga parang they're reminding me every day to call the Philippines to check with the family kung okay ganyan. So, napakahalaga nung naging family Malaking bagay. na meron ako dito, yung support ng work family ko. Yun, shoutout sa mga friends ko dyan, Marita and the gang. So, Salamat po. napakahalaga niyan, Kuya Carlos. Yan. Kaya masasabi ko na na-surpass ko yun, yung ganung journey, yung ganung situation na ang hirap-hirap. Another unforgettable moment is yung namatay yung lolo ko naman sa COVID. Mhm. Oh, that's very very sad din. Mabigat din yun na hindi natin na-expect may ganun nangyari. And then we couldn't travel. Yes, we couldn't travel. So, lahat kami noon nagmo-mourn and at the same time, wala kaming option para makita-kita, para i-comfort yung bawat isa. So, the only option that we have is via Zoom. Alam mo yon, we actually do prayers, nagdadasal kami lahat sa Zoom. So, it's a very, very difficult situation for all of us. And yung nangyaring yon, hindi siya agad nag-sink in eh. Kasi, hindi mo nga nakita eh. Sure. Kumbaga nung nakita namin siya sa Zoom, nasa urn na. 'Di ba? So kung meron man nakita sa kanya no panahon na inaayos na siya para i-cremate, is yung tita ko lang, si Tita Grace or kung sino man, I forgot. Pero nung nagdadasal na kami, kailangan ng dasalan, urn na lang siya. So hindi namin siya parang na kapaghandaan. Well, wala namang handa pag may nawawala. True. Kahit sabihin nating may sakit yung tao and terminally ill na siya, meron ng tanning, hindi pa rin tayo ganun kahanda pag nawala Minsan nga yung hindi tao. pa nagsisink in eh. Oo, hindi siya agad-agad nagsisink in. Kaya hindi ko makakalimutan yon. And yung last, syempre, aside from mga sad, unforgettable moments, nandun naman tayo sa very happy moment nung nanganak yung kapatid ko. Oh. Yung first nephew. Yung first niece ba? Nephew pag babae? Niece, di ba? Niece, Yes. oo. Oh my God. Ayun, I'm so happy na after all, they've been through, nagkaroon din ng bunga yung Sunshine pagsasama naman, nila. no? Yes, Ang and saya. I'm so happy for my sister actually kasi ilang beses din siya nakunan bago dumating si CJ sa amin. So, that's actually a very happy moment for all of us na meron ng bagong miyembro ang family. At napaka-healthy, Yes, napaka-bibong bata. Napaka-bibong bata. Balita ko, nakanta and everything. Yes, at magiging vlogger na rin siya soon. Napaka-bibo, Diba? Nakakatuwa. It's worth the wait. Yes, it's worth the Diba? wait. As in, sabi nga namin, siya yung prinsesa eh. Yes. Siya yung prinsesa ng buhay namin ngayon. Nakakatuwa. Oo. And I'm also praying na yung mga ibang kapatid ko rin magkaanak din para mas dumami kami, di ba? True, masaya. Mas masaya, di ba? And syempre, malay mo, in the future, mabuntis Yes. tayo. Ay! Mabuntis! Curious ako kung saan lalabas yun. Oo, ano pagdutura? Char. Dito. But ayun, Nice. marami. Pero Yes. those are the moments na masasabi ko, tumatak sa akin. And hindi ko makakalimutan. At the same time, tinuruan ako paano maging matatag. Alam mo yon, paano ako, yung faith ko ba? True. Parang mas pinatatag yung faith ko. Yun din talaga sa yun Diyos. no? Doon ka Oo. kakapit ng bonggang-bongga. Yeah. Yun siya. And yung mga ganong times na may mga problema, tragic events, whatsoever, doon mo rin makikilala kung sino yung mga tao sa paligid mo. True. Mm-mm. Saka yung pag-family kasing involved, iba talaga, Mons. Yes, it's different. It's Parang different. titigil yung mundo mo, Mm-mm. yung smartness mo or whatever, nabablanko minsan. Mm-mm.
Tapos yung sink in, ang bagal. Yeah. Parang ang daming emosyon yung hindi mo alam anong emosyon talaga yung bibitawan mo on that time. And At then, saka we work. alam mo yung sinasabi nila, yung parang napapanood mo sa mga movies na nagsa-stop yung ikot ng mundo, yung galaw. Yes. It's true. Yung True. parang, alam mo, pag narinig mo yung balitang yun, parang tahimik yung buong paligid, hindi gumagalaw yung mga bagay-bagay. Tapos minsan naiisip ko, parang sa maalaala mo kaya nangyayari lang to eh. Mm-mm. Pero nangyayari pala Nangyayari talaga talaga. siya, oo. True. And that's actually the difficult situation being in for an OFW. Kasi wala kang kontrol eh. True. Wala kang kontrol sa sitwasyon. Limitado yung galaw. Hindi mo rin alam kung saan ka lulugar. True. Kasi mag-isa ka lang. Kung hindi ka man mag-isa, wala naman yung presence mo doon. Hindi mo rin alam yung nangyayari sa kanila every minute. True. 'Di ba? May mga tinatago sila eh na hindi nila pwede sabihin sa iyo May eh mga kasi pinifilter. magwo-worry ka ng bonggang-bongga. That helps, yes, pero malalaman mo na lang later on na nangyari pala 'yon, masakit, hindi siya True. ganoon kadali tanggapin, 'di ba? So, yun yung sa akin siguro for personal. How about work-related? Dumako Yeah. naman tayo sa mga Work-related. unforgettable moments sa work. Sa work, sa akin, share ko yung yung one time na involved ako sa isang important na project. And then, excited ako mag-present. So, pine-prepare na natin yung mga PowerPoint natin. Pati few days before, pati yung damit natin, pati yung mga ganap natin para pagharap sa mga stakeholders natin, okay. And then, nag-start na months. Papunta na ako sa conference room, conference area. Andun na sila. Guess what? Pinalabas ako, Mons. Ba't ka pinalabas? Pinalabas po ako dahil, sorry naman, yung mga stakeholders, most of them are mga locals. Oo. Hindi nila matanggap na may Asian or Filipina na babae pa na magpe-present ng importanteng project. Oh. Sa kanila parang yun. In-explain naman sa akin, sorry, ituloy ko lang. Sa kanila kasi sanay na ang Asian or mga babae nasa bahay. Or yung mga helpers natin sa mga bahay. Yes. Helpers nila. In-explain sa akin muna ng superior ko. So parang kinorner naman niya ako ng konti, parang tinabi muna niya ako. Kasi nagulat ako eh. Prepare ako, Mons. As in talagang pati yung pages, memorize ko. Pati yung slides, memorize ko talaga. May papractice pa ang lola mo. In-explain sa akin ng boss ko, ganito kasi yan, Aiza. Sa bahay namin, ang role ng babae, either magtitimpla ng tsaa, mag-aalaga ng bata, i-check yung sa school. That's it. Inuutusan namin, na dating pa lang kami sa bahay, naka-ready na lahat, tsinelas and everything. And then tapos dito, sa corporate arena, may boses ka. Oo. Pilipina ka pa. Bata ka pa during that time. So, sampal daw sa kanila yon. Yeah. That's really something. I think iba talaga yung culture nila. Yes, Oo. sampal sa kanila yon. So, nakakatuwa naman dahil kudos dun sa boss ko. Maganda yung pagkakahimay niya at pagkakakwento niya. At parang justify ng konti. Pero kasi ako, positive talaga akong tao, Mons. Madali akong maka-move on. Pero hindi ko siya makakalimutan kasi baon na baon din naman yung pagpapaalis sa akin. Pinrepare ko kasi eh. So, hindi naman ako nag-dwell na matagal but that's something na hindi ko talaga makakalimutan. Oo. Yung mga ganun. Naghalo-halo na kasi yung racism, yung hinamak ka. Yes. Oo. Though hindi naman scandalous yung dating but Or it's not intentional. it's not It's not intentional, yes. Oo. Pero yun yung simula ng medyo nagsimulang kumapal na yung balat ko noon, Mons. Oo. So, nakakatawa din namang unforgettable moment. We yung cannot ganun. be kasi sensitive here. Yes. Unang-una sa lahat, isa yun sa dapat nating matutunan yung hindi maging balat sibuyas True. dito. Kasi Yeah. pag naging balat sibuyas tayo, hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Ayun yung Exactly. sinasabi ko na baka umuwi na lang tayo kasi hindi natin kakayanin. True. Ibang labanan pagdating sa ibang bansa. Mm-mm. Unlike here, di ba? So, ang sa Yun akin ang sa akin. How naman, about you? well, nakakatuwa. I want it very light also, no? Mm.
Shoutout to Ryan. Kasama ko siya nung shift ko na yon actually. Talaga ba? Parehas kami nasa shift. Um, this was actually happened on my previous employer. Mhm. Rent-a-car kami. Okay. So, Ang saya. meron kami mga client na mga nag-rent. Saka meron din company. Yes. So, this one is a rail company when they are constructing the metro. Client namin sila. So, we have this service na they can leave their cars at the airport when they go on vacation. And then, when they come back, we will just prepare it for them. So, yung sasakyan, nung in-advise kami na paparating na siya, actually, ang alam pa namin noon, hindi pa siya dapat darating. Nag-notice lang na paparating na siya. So, yung sasakyan niya, it was parked outside for how many weeks? Alam mo naman dito, sandstorm, ulan, lamig, whatsoever. Yung weather. So, yung sasakyan, hindi siya magmumukhang same as when you park it. Mukha na siyang parang, alam mong, tinabunan ng napakaraming buhangin. Ganun yung itsura. So, when they parked it dun sa airport, nung pinadala namin, at nakita ko kung ano yung itsura niya, alam ko kung ano yung magiging reaction ng kliyente dun. Though we were advised and we were given an instruction na hindi namin kailangan linisin yun kasi it's a company car and obligasyon yun ng owner na ipalinis. Pero syempre, kami yung nakaharap sa kliyente and hindi namin alam kung ano magiging reaction pag nakita yun kasi even us, kung makita namin yun, hindi ko i-drive yan. So, may Mag-taxi na lang ako. expectation Oo, Yeah. 'di ba? As a customer service, alam mo naman yung responsibility mo, 'di ba? May it be walk-in, reserve clients or existing client, dapat you give your utmost service, 'di ba? So, handun na tayo. Nilinis namin, dusting, ganyan. Hindi siya 100% nalinis, pero masasabi mo nang pwede mo nang iuwi. Okay na. Oo. Kaya naman iuwi. We found out na yung isang gulong sa likod, flat pala. So, wala tayong option. Wala tayong mekaniko because gabi yun. Nagtanggal kami ng gulong dalawa ni Ryan. Kami yung nag-ayos ng gulong. Yung gulong na sira, nilagay namin sa likod. Here comes the moment na kukunin ng sasakyan. Andiyan na si Andiyan na. customer. Oo. Where's my car? Wow. Sir, your car is parked there. We'll guide you. Punta kami. Sakit tayo sa sasakyan. What is this shit? Okay. French eh. Hindi niya. Wala na siyang namulay mukha. Di kami ni Ryan, nasa gilid na lang kami. Try kami paliwanag pero tinatanggap. Nung nakita niya yung gulong sa likod, binato niya sa amin ng ganun yung gulong. Di habol-habol kami ni Ryan ng gulong. Imagine that. Wala rin kami nagawa. Dilayasan kami, alis na siya. Pagkabato niya ng gulong, umalis na siya. So, yun yung hindi ko makakalimutan na experience talaga. Hindi na rin niya na-hold yung emotion Hindi niya. yan all the emotion niya eh. Though alam namin na mahirap siyang customer talaga. As in, he's one of the customer na ang hirap piliin talaga. Pero hindi namin na-expect yun. Kasama pa niya yung family niya that time ha. Imagine yung kahihiyan na inabot namin matapos yung ihagis yung gulong sa amin. Diba Ryan? Natatandaan mo yan, alam ko yan. Iba yon. Iba talagang experience yon. First time ko yon na mag-handle ng customer na talagang physically kulang na lang saktan ka at iba to talaga sa inyo yung gulong. Diba? So, hindi ko makakalimutan yun. That's really one of a kind. That's also funny, ha? So funny at the same time, nakaka-frustrate at nakakainis. Diba? So, yun siya. How about social community? Yes. Meron ako sa passion, pero unahin siguro natin sa social community. Ako siguro hindi ko makakalimutan dito. Yung unang-unang pagpunta ko sa mga tindahan na iba pala talaga yung tingin ng mga ibang lahi sa mga Filipino dito. Yung parang they find our culture like very friendly, approaching, family-oriented, and masaya lang tayo. True. Oo, kasi I didn't realize na yung mga ibang nationality dito like Indians, yung mga nasa store, they also try to learn how to speak in Tagalog. Kaya nagulat ako pagpasok ko, oh, kabayan, how are you? Ganyan. So parang, aware pala sila or ano pala sila sa mga ganung mga tawag, di ba? And mararamdaman mo yung joy sa kanila eh, no? Pag sinabing kabayan, nakakabigla eh. Oo, and sabi, aalukin ka na ng mga paninda, di ba? Oo, ibili ka na dito. Ganyan. Talaga meron talaga mga nakapagtatagalog. And, mura lang. May mga ganun diba? pa eh. And nakakatuwa na hearing that from other nationality. Diba? That means they're really into your culture. True. Pag nag-aaralan nila yung culture Yes. mo.
Hindi lang para makuha ka as customer, pero alam mo yon, they want also to have parang not really a family but friends din. True. Oo, katulad din natin na gusto rin natin makipagkaibigan with other nationality. So that's one thing na somehow, alam mo yon, hindi ko makakalimutan yung unang-una kong rinig from other nationality, like, oh, kabayan, like that. Oo, you're from Philippines, ha? Philippines are very nice, like that. Napakaganda na meron tayong ganong feedback from them na somehow hindi nila dinidigrade, kumbaga parang napakataas din ng tingin nila sa mga Pilipino. Yung sa akin naman, nagkaroon naman ako ng chance na makabuo ng group of friends or simpleng community na nag-create kami ng parang for non-profit. Yung mga halaman, yung mga cactus, nagre-replant kami months. Every weekend, ini-schedule namin yan. Bibili kami ng mga halaman na maliliit. Tatawad kami sa Abu Hamur. And then, i-replant namin yan and then nire-resale namin. Binebenta rin namin sa iba nating mga kababayan or even sa mga ibang lahi na nagwe-welcome ng mga ganong gestures. And then, the good thing about it is nagkakaroon ka na ng hobby, tapos yung friends mo, nagkakaroon pa kayo ng times for bonding. Nakikita nyo yung ibang angle ng pagkatao ni Isaac or ni Mondi, yung mga ganon. Nakakatuwa kasi hindi lang siya work. It's really outside work. Passion project siya na yung efforts lang talaga yung nagsama-sama to make it happen. Yeah. And then yung profit no na donate naman several times. So maganda na, speaking about yung support system in our previous episodes, yung coping mechanism, kapag kasi weekend or after work may iba kang pinagkakaabalahan. And then for some purpose din, iba yung refreshment na nangyayari sa sistema mo. Ano siya, somehow hindi ka parang nakaka-less sa stress and sa boredom mo, 'di ba? True. Nakakatuwa na magkaroon ng ibang other activities na ginagawa. And yun nga, we also encourage other fellow OFW na marami tayong pwede magawa while we're out of the country. May mga communities dito, Filipino communities, nag-aalok ng mga activities, 'di ba? Punta lang kayo sa embassy natin, marami silang inaalok doon, 'di ba? Marami rin kayong matututunan. May mga trainings din. If you're up to something like new or you want to learn new skills, meron din 'yan. Kaya wag lang tayo titigil ng pag-explore. Yes. Kasi hindi naman tayo porque OFW work lang. True. 'Di ba? Kailangan natin somehow mag-unwind, mag-enjoy. Saka na-exercise or na-discover natin yung creativity sides natin. Exactly, oo. Na may ganun pala akong skill or may ganun pala akong talent or pwede pala akong makakontribute sa ganun. Yes. Ang ganda nung ganung journey. At may nilulook forward ka pagdating ng off or weekend natin. So, it's healthy. I find it so healthy. Tama. So, yeah, ang saya-saya lang naman ng Grabe, conversation na to. mga Talagang mga unforgettable. talaga. Marami Kaya lang, we don't have enough time to discuss everything. Alam mo yan. Oo. Sa mga susunod. Sa mga susunod siguro, pa. yes. So, ano naman ang reflection mo sa topics na to? Yung sa akin, unforgettable Topic na to. na to. Whether it's good or not so good, nakakapagpatibay sa atin yung mga unforgettable moments na yon. But let's be more positive, I think, na baunin or gamitin yon sa mga susunod nating biyahe ng buhay. Kasi nalampasan natin months Yes, mahirap. Yes, may mga sugat-sugat while we are parang tinatawid natin yung ganong chapters, but ituloy-tuloy na natin dahil pag nilingon naman natin siya, masasabi natin salamat, at least natapos natin. Din, yes. So, yun lang naman yun sa akin. How about you? Ako siguro ang big take ko doon or reflection ko is yung learnings. Kasi every situation, lagi kami natututunan True. Lalo mo rin nakikilala yung sarili mo, and at the same time, yung paniniwala mo. Oo. Kasi ako nga, yung mga previous na nangyari, alam mo yung mas pinagkapitan ko talaga si Lord, si God, pagdating sa mga bagay na hindi ko na control. Oo. And yung mga moments na yun, yung mga babalik-balikan mo Parang ano mo siya, parang ire-reminisce mo. Katulad ngayon. Yeah, malungkot diba? pero meron din mga saya. So, yung mga ganong moments, yun yung magpapatatag pa sa'yo. True.
So yan, ang Wow! saya-saya, Iba 'di ba? talaga. Oo. So another happy and exciting episode na naman po ang natapos at again, lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng tumututok at nanonood ng mga episodes namin. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Sa mga hindi pa po nagpa-follow dyan at nagsasubscribe, nasa baba po ng screen ng mga social media accounts namin. Subscribe and follow na para updated kayo sa mga fresh episodes ng podcast namin. Please support us also by liking and sharing our social media posts, videos. Help us spread the word para lahat happy. Yes, at sa mga kasama po natin dyan na may mga topics or may mga recommendations, mga episodes na gusto nyong itakil pa namin, mag-suggest lang po at i-share lang sa aming mga platforms. So paano? Tandaan, iwasan maging close-minded. Para happy, dapat lagi tayong Abroad-minded! Thank you Salamat so po. very Bye! much! Wow.